Paano nga ba talaga gumagalaw ang kapangyarihan sa mundo natin? Okay, sa loob ng 5 minuto, sisilipin natin yung isa sa pinakamaimpluensya at aminin na natin, controversial na aklat tungkol dyan, ang The 48 Laws of Power ni Robert Greene. Ito raw yung librong naglalaman ng mga sikreto sa likod ng tagumpay at, well, pati na rin ng kapahamakan. Ito mismong linyang bubungad sa'yo sa simula pa lang ng libro, galing kay Machiavelli. At wow, itong quote na to ang nagtatakda ng buong tono ng libro. Isang, alam mo na, brutal na pagiging tapat tungkol sa realidad ng laro ng buhay. At para malinaw para sa may akda, hindi ito isang payo o mungkahe. Para sa kanya, ito ay isang paglalarawan kung paano talaga umiikot ang mundo. Ito na yung pinakapundasyon ng buong libro. So, paano nga ba natin lalaruin tong larong to? Sabi sa libro, isipin mo yung modernong buhay natin. Mula sa opisina hanggang sa social media, lahat yan ay parang isang malaki at sopistikadong korte. Isang korte kung saan lahat tayo, gusto man natin o hindi, ay nakikipaglalaban para sa kapangyarihan. Mula nang lumabas to noong 1998, naging parang Biblia na ito sa iba't ibang lugar mula sa mga kulungan, sa Wall Street hanggang sa Hollywood. Kasi naman, ito ay isang masusing pag-aaral ng kapangyarihan na kinuha mula sa libu-libong taon ng kasaysayan. At ang pinaka-core idea ng libro ay ito, yung mundo raw natin ay isang modernong korte. Ibig sabihin, yung mga direktang atake, yung mga prangkahan ay itinuturing na bastos, disibilisado. Ang tunay na kapangyarihan daw ay nasa mga galaw na banayad at tuso. Okay, para mas maintindihan natin, tingnan natin ang isang konkretong halimbawa. Ito na siguro ang pinakasikat sa lahat, ang unang batas. Unang batas. Ito yun, huwag kailanman hihigitan ang iyong pinuno. Ang simple pakinggan, 'di ba? Pero ang totoo, napakahirap nitong gawin para sa marami kasi may malalim na saikolohiya na gumagana sa likod nito. Ang punto rito ay hindi lang simpleng pagsipsip. Hindi. Ito ay strategic self-preservation. Ayon sa libro, yung mga taong nasa kapangyarihan, likas na insecure yan. So kapag ipinakita mong mas magaling ka, hindi ka nila hahangaan. Ang mangyayari, katatakutan ka nila bilang isang banta. Kaya ano ang diskarte? Simple lang, palabasin mong mas magaling sila kesa sa tunay nilang galing. Okay, galing tayo sa isang medyo banayad na batas, no? Ngayon, talon tayo sa isa sa mga pinakabrutal na utos ng libro para lang makita nyo kung gaano kalawak at kabagsik ang mga stratehiyang nandito. Ikala-15 batas. Durugin ng lubusan ang iyong kaaway. Walang paligoy-ligoy, diretsahan, hindi lang sugatan, hindi lang pahinain, kundi durugin hanggang sa wala nang matira. At ang lohika sa likod nito, hindi galit, kundi purong stratehiya. Sinasabi ng libro na kapag hinayaan mong makabangon ng isang kaaway, siguradong babalik yan. At kapag bumalik yan, mas malakas at mas uhaw sa paghihigante. Kaya dapat tapusin. Siyempre, pagkatapos nating marinig yung mga batas na yan, natural lang na itanong natin, teka, hindi ba masama tong librong to? At yan na mismo ang pinakamalaking kontrobersya na bumabalot dito mula pa noon. Ito ang tanong ng lahat, di ba? Isa ba tong manual para sa mga gustong maging manipulator? O baka naman, may mas malalim pa tayong pwedeng matutunan dito? Yung depensa ng may akda, simple lang. Hindi niya sinasabing, gawin mo to. Ang sinasabi niya, ganito ito gumagana. Parang isang field guide kung baga. Inilalarawan lang niya yung mga hayop sa gubat nang walang paghuhusga kung mabuti ba sila o masama. Sa huli, ang tanong ay bumabalik sa atin. Kung totoo ngang ganito ang mga batas ng kapangyarihan, paano natin ito gagamitin o lalabanan sa sarili nating mga buhay? At dito papasok yung isa sa pinaka-challenging na idea ng libro. Sabi rito, kahit yung pagpapakita ng kahinaan o yung pagsasabing ay wala akong interes sa kapangyarihan, isa na rin daw yung power move, isang paraan para makuha ng simpatsya habang tinatago ang tunay na intensyon. Kaya, iiwan ko kayo sa tanong na to. Kung ang laro ng kapangyarihan ay hindi talaga maiiwasan, yung hindi mo paggalam sa mga patakaran ay hindi nangangahulugang ligtas ka na. Ang ibig sabihin lang nito, naglalaro ka ng bulag. So ang tanong para sa'yo, paano mo lalaruin ang laro mo?